Magandang araw mga manonood. Tanong ko lang, kailan kayo huling nag-isip kung bakit mga produktong petrolyo at hindi alkohol ang nilalagay natin sa tangke ng sasakyan? Bakit kayang ethanol at mga kamag-anak nito kahit magandang kinabukasan ay naging pangalawa lang? Kailan nanaigang gasolina kaysa sa alkohol sa kasaysayan ng tao? Ano ang mga makasaysayang proseso at technological na pagbabagong nangyari noon? Sino sa mga kilalang tao ang nagtaguyod ng isa at sinabutahe ang kabila? At ano ang mga posibilidad na mga uri ng fuel na ito sa hinaharap? Tara't alamin natin ang lahat ng ito. At oo, maraming kontekstong pangkasaysayan sa kwentong ito. Nandito kayo sa channel na Crash Moto. Magandang panonood! Sa panahon na yon, dahil sa dami ng technological na komplikasyon, kailangan ng espesyal na kagamitan para sa pag-aayos at maintenance ng mga makabagong electrical at elektronikong sistema. Например, электрику, электронщику, автоэлектрику в работе обязательно необходим мультиметр. Ayon sa tradisyon, magsisimula tayo sa umpisa. Sa pag-unlad ng lipunang pantao, lumitaw ang iba't ibang imbensyon, pagsusulat, gulong, pingga, pag-iimprenta ng libro at iba pa. Lahat ng mga imbensyong ito ay sa isang paraan o iba pa ay nagbago sa mundong ito at ginawa ang makabagong lipunan na kung ano ito ngayon. Ang heat engine ay aparatong nako-convert ng enerhiya mula sa nasunog na fuel patungong paggalaw, isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng tao. Noong mga taong 1600 at 70 ang Pranses na pisiko na si Denis Popen ang unang lumikha ng piston steam engine sa buong mundo. Hindi practical ang unang disenyo, ngunit pinahusay ito ng iba pang inhinyero at siyentipiko kaya nagawa ang mas epektibong steam engine. Noong 1698, ipinakilala ng Ingles na siyentipiko na si Thomas Savery ang steam pump. Doon nagsimula ang lahat, dumating ang panahon ng singaw. Malalaki ang unang heat engine na gumagana sa panlabas na pagsunog ng panggatong. Karamihan ay steam engine. Para gumana ang mga ito, kailangan ng boiler, condenser, evaporator, heat exchanger, tender, pump, tangke ng tubig at ebutpenche. Noong panahong iyon, maliit ang piston at silindro ng steam engine kumpara sa buong makina. Habang umuunlad ang steam engine, may mga inventor na naisip pagsamay ng panggatong sa working fluid ng makina. Ibig sabihin, ideya ng paggawa ng makina na may panloob na pagsunog. Ibig sabihin, mas maliit ang sukat at mas napapabilis ang mga proseso ng pagpasok at paglabas. Kaya, ang makinang may panlabas na pagsunog ay maaring lagyan ng kahit anong nasusunog, uling o kahoy, pero sa makina na may panloob na pagsunog, mahirap para sa mga inhinyero ang siguruhing regular at tamang oras na pumapasok sa silindro ang tamang dami ng panggatong at oksiheno mula sa hangin para magliyab at makagawa ng trabaho. Sa kasong ito, pinaka-practical gamitin bilang panggatong ang nasusunog na likido at gas. Ang pag-unlad ng disenyo at makinang may panloob na pagsunog ay konektado sa pagtuklas at paggamit ng iba't ibang uri ng panggatong kabilang ang mga sintetikong uri. Dahil ang komposisyon ng working fluid na nabubuo mula sa pagsunog ng pinaghalong panggatong at hangin, ang kakayahan nitong maglabas ng init, bilis ng pagsunog ng halo at mga parameter ng siklo gaya ng antas ng kompresyon ay nakadepende sa ginamit na gasolina. Ito rin ang pangunahing tumutukoy sa bigat, sukat at lakas ng mga makina. Ang unang panggatong na ginamit para patakbuhin ng ice, mula dito sa kwento, tatawagin ko na lang ang makinang may panloob na pagsunog na ice dahil hindi na tayo babalik sa steam engine. Ay gas na ginagamit sa ilaw. Maraming siyentipiko at inhinyero ang tumulong sa pagbuo ng mga makinang may panloob na pagsunog. Noong ika-17 siglo, sinubukan ng ilang eksperimentador na gamitin ang maiinit na gas para paandarin ang mga bomba at makina. Noong 1774 si Thomas Smith ay napatente ng makinang pinatatakbo ng gas na nilihan ni John Barber noong 1771. Noong 1774, ipinarehistro ni Robert Street ang makinang panloob na pagsunog gamit ang likidong panggatong at nakagawa ng prototipo. Ang makina ni Philip Le Bon na gumamit ng gas para sa ilaw ay naipatente noong 1800 at isa hindi na rin nakapagtataka dahil si Le Bon ang itinuturing na inventor ng pag-iilaw gamit ang gas. Noong 1804, ang Pranses na inventor na si François Isaac de Rivaz ay gumawa ng makabagong piston engine na madalas tawaging makina ni de Rivaz. Gumamit ang makina ng hydrogen gas bilang panggatong at may mga disenyong bahagi na naging basehan ng mga susunod na prototype ng makinang may panloob na pagsunog. Piston group at spike ignition pa lang noon, wala pang crankshaft at connecting rod sa disenyo ng makina.
Noong 1807, inilunsad ng Pranses na inhinyero na si Nicéphore Niepce ang isang eksperimental na makinang may panloob na pagsunog na gumagamit ng alikabok ng uling bilang solidong panggatong. Noong 1820 sa Inglaterra, itinayo ang makinang nagpapasabog ng halo ng hydrogen at hangin sa combustion chamber. Pagkatapos, pinalamig ito para makabuo ng vacuum na nantutulak sa piston. Noong 1826 nilikha ng Amerikanong inventor na si Samuel Morey ang makinang pinapatakbo ng alcohol at turpentine, mga sangkap na matagal nang kilala. Matagal na ring kilalang sangkap ng tao ang langis. At noong 1825, isang taon bago ang imbensyon ni Morey, nadiskubre ng pisikong Ingles na si Michael Faraday matapos ang maraming eksperimento sa krudong langis ang nasusunog na halo ng magagaan na hydrocarbon na tinawag na gasolina. Dahil ang langis na ito ay dinala mula sa isang silangang bansa, noong una ay tinawag itong insenso ng Java o mabangong sangkap. Sa mga sumunod na dekada, gumawa ang mga inventor at ininyero ng mga makinang gumagamit ng pressure na nalilikha ng pagsulog ng panggatong, hindi vacuum, at mga makinang kinokompress muna ang panggatong bago ito sunugin. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtagumpay na makabuo ng isang gumagana at epektibong sistema. Sa wakas, noong taong 1860, inilabas ni Etienne Lenoir mula sa Pransya sa merkado ang isang makina na pinapatakbo ng gas na pang-ilaw at ito ay sapat na epektibo. Ang makinang pinapatakbo ng gasolina ay inilabas halos sabay-sabay ng ilang inhinyero at inventor, kaya't naging usapin na lang ng panahon ang paglitaw nito. Noong 1879 nirehistro ni Carl Benz ang maasang 2-stroke na makinang pinapatakbo ng gasolina. Makalipas ang isang taon, na-develop sa Imperyong Ruso ang ganap na makinang pinapatakbo ng gasolina ng inventor na si Serb Ogneslav Kostovich mula Austro-Hungaria. Sa Bagong Mundo, si Tsaros Duria ang kinilalang unang lumika ng makinang degasolina at sasakyang degasolina. Nakita niya ang isang estasyunaryong makinang gawa raw ni Benz o Daimler. May bahsa perya sa estado ng Ohio noong 1886 at naengganyo siyang gumawa ng sarili niyang makina. Pagsapit ng 71, natapos niya ang proyekto at kasama ang kanyang kapatid na si Frank, nagtayo sila ng sasakyan. Sa kasaysayan, iba't ibang uri ng fuel ang naging bahagi ng laban para sa pabor ng mga gumagawa ng makina at motorista. Bawat isa may sariling kalamangan at kahinaan. At ang pangunahing tunggalian ay magaganap sa pagitan ng alkohol at gasolina. Itinuturing na ang klasikong 4-stroke na internal combustion engine ay unang nabuo sa Alemanya noong 1876 ng Aleman na inventor na si Nikolaus Otto. Ang makinang ito ay nilayon para sa nakapirming paggamit sa industriya ng metal at pinatatakbo gamit ang purong etanol o sa madaling salita, alkohol. Bagaman bago nito, noong 1863, si Otto ay nag-eksperimento na gamit ang makinang pinapagana ng gas. Kumusta na noon ang kalagayan ng gasolina? Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang tanging paraan ng paggamit ng gasolina ay bilang antiseptiko at panlinis, halimbawa para sa mga pinungpuntas. Dati, ang gasolina ay byproduct sa paggawa ng kerosene at mabibili lamang sa botika at tindahan ng gamit sa bahay, hindi sa gasolinahan tulad ngayon. Pero ang alcohol ay mas laganap noon. Ang ganitong uri ng panggatong ay promising, maliwanag at pantay ang pagkasunog, walang usok o amoy. Walang sulfur o lead oxides at carbon dioxide at tubig lang ang resulta. Noong medieval Europe, natutunan ng mga tao gumawa ng ethanol gamit ang simpleng distillation apparatus na gamit ng mga alkemista. Bukod pa rito, ang ganitong mga aparato ay mahalagang gamit ng bawat disenteng sambahayan. Ang dami ng produktong makukuha ay depende sa dami ng napiling hilaw na materyales. At maari itong kahit ano, butil, prutas, berries, pati na rin mga sap ng kahoy. Sa loob ng maraming siglo, ang alkohol ay nagbibigay liwanag, init at syempre magandang pakiramdam sa mga tao. Noong ika-19 na siglo, malawak na gamit ang alkohol bilang panggatong, lalo na sa pagluluto at pagpapailaw. Ang mga tradisyonal na alcohol burner sa silid-aralan ng kimika ay sumisimbolo sa malawakang paggamit ng ganitong kagamitan noong panahon ng mahalagang tuklas. Mahilig sa alkohol ang mga tagagawa ng makina.
Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, may mga taga-disenyo na gumawa ng makinang pinapagana ng alkohol na pangunahing kakumpetensya noon ng bagong kerosene. Ang octane rating na madali nating nalalaman sa mga modernong uri ng gasolina sa pamamagitan ng mga numerong 72, 75, 78 sa pangalan ay umaabot ng 111 sa purong ethanol. Ang pangunahing produkto ng distilasyon ng langis na kerosene ay nagbibigay lang ng 45 unit ayon sa sukatang ito. Natuklasan ng mga inhinyero sa maraming taon na eksperimento na ang mataas na init ng pagsingaw ay nagpapahirap sa pagpaandar ng makina tuwing malamig ang panahon. Ngunit madaling naalis ito sa pamamagitan ng simpleng pagpainit ng makina. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, nagsimulang humina ang panahon ng alkohol, ngunit halos hindi pa ito napapansin noon. Sa ilang rehiyon, ginagamit pa rin ang langis ng balyena bilang panggatong at nagsisimula pa lang ang industriya ng langis. Ngunit ang mabilis na pag-unlad ng industriya ay magpapabago sa mundo. Unang napilitan ang mga Amerikano na mag-isip tungkol sa alternatibo sa pinakakaraniwang likidong panggatong nung digmaang sibil, mula 1,861 hanggang 1,865. Nagpatupad ang pamahalaan ni Abraham Lincoln na mataas na buwis sa alak at mga produkto para magdulot ng ekonomikong presyon sa mga estado ng Timog. Alam nyo, agraryo ang Timog, gumagawa sila ng milyon-milyong toneladang alak na isa sa pinakamahalagang export ng mga taga-Timog. Karaniwan itong ginagamit ang alak na ito sa hilagang mga estado. Dahil sa digmaan, nagkaroon ng kakulangan sa panggatong sa hilaga, kaya kinailangan nilang humanap ng alternatibo. Ito ay naging langis o mga produktong galing sa pagdistila nito. Isang mahalagang papel sa matagumpay na paglaganap ng mga produktong petrolyo, una sa Estados Unidos at pagkatapos ay sa buong mundo, ang ginampanan ng isang tao ng pangalan ay John Rockefeller. Pinakamaga sa lahat, nang makita niya ang potensyal ng bagong produkto kasama ang mga kasamahan, sinimulan niyang bilhin ng mga kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng produktong petrolyo sa US. At sinusubukang pabagsakin ang pangunahing kakumpetensya nilang magsasaka ng ethyl alcohol. Bilang resulta, pagsapit ng taong 1,870, kontrolado ng kanyang kumpanya ang mahigit 75% ng merkado ng enerhiya sa Amerika at 70% ng kaugnay na export. Noong mga panahong yon, ang pangunahing produktong nakukuha mula sa langis ay kerosene. Sa mga unang yugto ng produksyon nito, lahat ng iba pang byproduct ay basta na lang itinatapon sa lupa. Agad namang in-optimize ni Rockefeller ang produksyon. Ginagamit na ngayon ang gasolina bilang panggatong sa planta ng langis, pati ang naphtha, bitumen, Vaseline at TBP ay nagagagamit sa konstruksyon at ibang industriya. Dapat tandaan na noong una, taon-taon ay bumababa ang presyo ng nakukuhang langis. Noong 1,859 ang unang batch ng langis mula Pennsylvania ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $18 bawat bariles. Makalipas ang isang taon, bumaba ito sa $50 at noong 1,861 dahil sa matinding pagtaas ng dami ng produksyon, bumagsak ang presyo hanggang 49 na sentimo. Kalaunan, nagawa ni Rockefeller na pababain ang presyo ng kerosene gamit ang murang hilaw na materyales at na-optimize na proseso sa pagproseso ng mga produktong petrolyo. Nasanay niya ang mga Amerikano sa abot kaya at maginhawang infrastruktura ng supply ng mga produktong petrolyo, kaya unti-unti niyang tinaas ang presyo ng kanyang produkto dahilan para siya'y labis na yumaman. Noong 1911 napilitan si Rockefeller na hatiin ang negosyo sa 34 na maliliit na kumpanya ayon sa batas laban sa monopolyo. Pero sa totoo, nagpatuloy lang ang monopolyo ng palihim. Kontrolado ni Rockefeller ang mga sapi sa 34 na kumpanya at patuloy niyang pinalalaki ang kanyang kapital. Halos lahat ng pangunahing kumpanya ng langis sa Amerika, kabilang ang Chevron, ay nagmula sa Standard Oil. Ganun ang naging tabunan kasaysayan. Врон. Так исторически Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, Russia at Estados Unidos lang ang may natuklasang reserba ng langis. Lahat ng ibang bansa ay gumagamit ng tradisyonal na mga pinagkukunan para sa pagpainit at pag-iilaw, kahoy, karbon, peat, wax at ethanol. Sa Europa, pangunahing tagapagtustos ng likidong may alkohol ang Pransya. Malakas ang Britanya sa industriya ng uling at mga gas na mula sa uling. Matagumpay namang ginagamit ng Alemanya ang mga makabagong tagumpay sa kimika. Doon nilika ang sintetikong gasolina at Vaseline. Sa Europa, ang magkakapatid na Nobel na sina Robert, Alfred at Ludwig ang nagpabago sa nakagawiang takbo ng merkado ng panggatong. Napansin ng tatlo ang potensyal ng pamilihan at reserba ng langis sa Timog Rusya. Noong 1873, inayos ng magkakapatid ang pagkuha ng langis at paghahatid dito sa pamilihan ng Europa.
Napatayo rin sila ng pipeline ng langis mula Baku hanggang Batum. Sa pag-invest ng kita sa petrochemical industry, naabot nila ang antas ng paglilinis ng mga produktong petrolyo na hindi kaya ng karamihan ng negosyante. Ang teknolohiyang thermal cracking ng langis na binuo ni Vladimir Shukov ay nagbigay daan upang maisayos ang produksyon at pagbebenta ng pinakamataas ang oktanong gasolina noong panahong yon. Bigo ang mga pagtatangka ni Rockefeller na sakupin ang pamilihang ito. Malaki ang ambag ng mga piyonero ng paggawa ng sasakyan sa pagsikat ng gasolina at kerosene. Noong malayong taong 1881, isang bihasang empleyado ng kumpanyang Deutsche AG na itinatag ni Nikolaus Otto. Ang 47 taong gulang na si Gottlieb Daimler ay pinadala sa Rusya upang pag-aralan ang posibilidad ng pagbubukas ng bagong sangay. Itinuturing na ang makasaysayang pakikita ni Gottlieb Daimler at Ludwig Nobel, kamag-anak siya ng mga Nobel na namamahala sa pagkuha ng langis sa Baku, ay naganap sa Nizhny Novgorod Fair noong taglagas ng 1881. Maraming pagkakapareho ang dalawang taong ito at sila ay naging magkaibigan. Dumating si Daimler sa Alemanya na may dalang bagong ideya. Nagbitiw siya sa kumpanya ni Otto at kasama ang batang mahusay na inhinyerong si Wilhelm Maybach nagtayo ng sariling kumpanya sa Stuttgart. Hindi tiyak kung saan nanggaling ang orihinal na kapital ni Daimler, ngunit sapat ito para makabili ng isang hiwalay na gusali, mga mekanikal na paggawaan, lahat ng kailangang kagamitan, at para maorganisa ang paggawa ng mga prototype ng internal combustion engine na tumatakbo lamang sa high-octane na gasolina ng magkapatid na Nobel. Noong panahon ding iyon sa Deutz, sa paggawaan ni Daimler at Maybach, at sa kumpanya ni Benz, ilang epektibong karburador ng gasolina ang naimbento. Noong 1982, gumawa ang mga inventor ng serye ng maliliit pero malalakas na power unit na kayang magpaandar ng anumang estrukturang may gulong. Nagsimula sila sa dalawa. Noong 1885, gumawa at sumubok sila ng unang motorsiklo na may isang silindrong 4 na stroke na makina. Sa sumunod na taon, ikinabit nila ito sa karwahe, kaya nabuo ang unang motor na karwahe. Ang isang kakaibang pangyayari ng tag-init ng 1887 taon ang tumulong sa natatanging komersyal na tagumpay ng kumpanya. Habang sinusubukan ng motor na bangka na may makinang gasolina, si Wilhelm Maybach ay aksidenteng napunta sa Main Regatta, isang kilalang paligsahan ng mga bangkang sagwan. Mabilis na lampasan ni Maybach ang lahat at naglayad palayo sa paglubog ng araw. Kinabukasan, pumila na agad sa harap ng kumpanya ang mga nais bumili ng bangka o makina lang. Sumali ang mga produkto ni Daimler at Maybach sa lahat ng malalaking pandaigdigang eksibisyon, palaging nananalo ng parangal sa tulong ng magkapatid na Nobel. Ang tunay na tagumpay para sa mga inventor ay ang pandaigdigang exhibition sa Paris noong 1888 kung saan ipinakita nila ang bagong sasakyang tumatakbo ng mag-isa. Mayroon itong kauna-unahang V-shape na dalawang silindrong makina sa kasaysayan na may lakas na 1.5 kabayo at may kamanghamanghang bilis na 700 ikot kada minuto para sa panahong yon. Sa eksibisyon, sina Daimler at Maybach ay hindi lang nakatanggap ng gintong medalya, kundi nakakuha rin ng napakagandang mga kontrata para sa pagbebenta ng kanilang mga makina sa Pransya upang gamitin ito sa mga produkto ng mga batang negosyanteng Pranses ni Armand Peugeot at ng magkakapatid na Renault. Isa pang kilalang inventor at inhinyero ay si Carl Benz. Noong 1886 matapos ang 15 taon ng pananaliksik, nakuha niya ang patent para sa sariling gumagalaw na 3 gulong na karwahe and tinawag niyang motorwagen. Pinapapatakbo ang makinang ito ng 4 na stroke na makina may 0.8 horsepower at 1.7 litro displacement na gumagamit ng pinuhusay na kerosene na tinatawag na Legroin bilang panggatong. Malamang alam nyo ang kwento ni Bertha Benz, asawa ni Carl, na naglakbay kasama ang mga anak gamit ang motorwagen papunta sa bahay ng ina niya nang hindi alam ng asawa. Ibig sabihin, si Bertha ang unang gumawa ng road trip sa kasaysayan. Nalampasan niya ang 100 at 6 na kilometro sa loob ng 12 oras. Sa daan, ilang beses nagpagas si Bertha sa motorwagen, binibili niya ito sa botika. Ang tapa ng babae ay naging mahusay na patalastas pagsapit ng ika-20 siglo. Ang kumpanya ni Carl Benz ay naging leader sa pandaigdigang industriya ng sasakyan at nakapaglabas ng halos 600 kotse pagsapit ng 1,700. Siya nga pala, alam mo ba na ang gas na ginagamit sa ilaw at iba pang mga gas na aktibong ginagawa sa pamamagitan ng paraan ng pyrolysis ay may mga tiyak ding posibilidad noon? Nanguna ang mga Briton sa larangang ito kaya naging maginhawa ang paggamit ng gas para sa ilaw sa lungsod. Tingnan mo ang mga sasakyang may malalaking sako sa bubong. Pinapapatakbo ng gas ang mga makinang ito at dahil maayos ang gas infrastructure sa lungsod, madali lang mampakarga.
Sa probinsya naman, nagkakaproblema sa pagpapakarga ng mga sasakyang gumagamit ng gas. Sa ganitong mga sitwasyon, mas pinipili ang gasolina at alkohol dahil mas practical silang uri ng panggatong pagdating sa transportasyon. Kung iniisip mong sina Rockefeller at magkakapatid na Nobel ay humahad lang sa mahihirap na magsasaka sa paggawa ng alkohol, huwag agad manghusga. Maraming masasamang tao sa bawat kwento at walang puti o itim, lahat ay may sariling antas ng kulay abo. Sa alinmang sitwasyon, ipaglalaban ng bawat tagagawa ang kanilang interes. Halimbawa, ang mga malalaking may-ari ng gas generator at gas infrastructure sa Britanya ay matagal nang sinasakal ang mga kakumpetensya na may alternatibong panggatong. Dahil nag-invest sila ng napakalaking halaga sa kanilang negosyo at ang tanging hangad nila ay ang paglago ng sarili nilang kapital. Samantalang si Henry Ford, isang maalamat na personalidad sa industriya ng paggawa ng sasakyan na nagpasimula ng mass production ng mga kotse at gumamit ng conveyor belt na paraan ng pag-a-assemble, ay isang malaking taga-suporta ng alkohol. Ginamit ito bilang panggatong para sa mga sasakyang may internal combustion engine. Noong 1800 NAPU-2, nag-eksperimento si Henry Ford gamit ang mga makinang ito. Noong ika-4 ng Hunyo, 1876 isinagawa niya ang kanyang unang test drive gamit ang isang maliit na 4 na gulong na sasakyan na tinawag niyang quadrisiklo. Pinapapatakbo ang makina ng quadrisiklo gamit ang ethanol. Noong 1908 inilabas ni Henry Ford ang kanyang tanyag na Model T, ang kauna-unahang mass-produced na kotse sa kasaysayan na maaring gumamit ng gasolina, ethanol o halo ng dalawang uri ng panggatong. Ibang-iba ang pilosopya ni Ford kaysa kina Daimler at Benz. Noong 1861, nagsimula ang digmaang sibil sa Estados Unidos at ipinatawang mataas na buwis sa alkohol, $2.08 kada galon. Ang isang galon ay katumbas ng 3.78 litro. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ilang beses nang hiniling ng mga magsasaka ang pagtanggal ng buwis, pero hindi sila naiintindihan ng pamahalaan. Noong 1906 natagpuan ng mga magsasaka ang kakampi kay Pangulong Teodoro Roosevelt na mahigpit na kalaban ng industriya ng langis. Inaprubahan ng Senado ang batas sa pagtanggal ng buwis noong Mayo 24, 1906. Muling binanggit ng New York Times ang mababang presyo ng alkohol, 14 na sentimo mula sa mais, 5 sentimo mula sa molasses. Kung ikukumpara sa mahal na kerosene at gasolina, 18 at 22 sentimo. Ipinahayag ng mga nagdiriwang na senador mula sa mga estadong agrikultural na bawat magsasaka ay maaring magkaroon ng sariling aparatong pangdistila para sa murang init, ilaw at kuryente. Pagkaraan ng isang taon, natuklasan ang malalaking deposito ng langis sa Texas at sinimulan ang pagkuha ng langis, kaya bumaba ang presyo ng gasolina at kerosene. Kung susuriin ang patakaran sa presyo ng dalawang uri ng panggatong, ang alkohol ay palaging mas mahal ng 30 hanggang 40% kaysa sa gasolina sa mahabang panahon ng ika-20 siglo. Si Henry Ford, na galing sa pamilyang magsasaka, ay naniniwalang mahusay gamitin ang alkohol bilang panggatong para sa kanyang mga abot kaya at pangmasang sasakyan. Sa mga kanayunan, dahil sa ganitong pilosopya, hindi na kailangan magtayo ng istasyon ng gasolina. Kaya ang gumawa na respetadang magsasaka ng murang panggatong para sa sasakyan gamit ang produktong agrikultural sa simpleng paraan at sapat na dami. Sinuportahan ni na Thomas Edison at Alexander Graham Bell ang ideya ni Ford. Sa Europa, mas marami ang mga nagpalaganap ng ethanol dahil kakaunti lang ang sariling reserba ng langis. Noong 1902 taon. Sa exhibition sa Paris, ipinakita ang mahigit 70 makinang may karburador na tumatakbo gamit ang alkohol at mga halo nito sa gasolina. Ipinakita rin sa eksibisyon ang maraming kagamitang pambahay na gumagamit ng alkohol na panggatong, plansa, lampara, kalan at iba pa. At sa Alemanya, noong mga taong 1914 hanggang 15, halos bawat sasakyan ay maaring gawing gumagana gamit ang purong alkohol. Sanayon ng ilang historiador na kung wala ang maunlad na industriya ng alkohol, mas napaaga ang pagkatalo ng Alemanya sa digmaan. Nagtayo ang mga Aleman ng matagumpay na industriya ng alkohol gamit ang patatas at asukal na beet bilang pangunahing sangkap. Maunlad din ang industriyang ito sa Pransya. Hanggang dekada 30, sa maraming bansa sa Europa, nagdadagdag sila ng 10 hanggang 20% ng alkohol sa gasolina. Iba-iba ang pinagmulan ng alkohol mula sa mga produktong agrikultural hanggang sa kahoy.
Sa mga tropikal na bansa at saradong lugar gaya ng minahan at pabrika na kulang sa langis, mas ginagamit ang makinang umaandar sa alkohol. Mayroong kawili-wiling kasaysayan ang matinding kompetisyon sa pagitan ng kagustuhan ni Ford at hangarin ni Rockefeller na gawing pangunahing panggatong ng sasakyan ang gasolina. May opinyon na ang prohibition sa Estados Unidos noong 1911 at 19 hanggang 1933 ay ipinatupad, kabilang na rin upang pahinain ang industriya ng paggawa ng alkohol. Ang prohibition ay may ilang dahilan, gaya ng mataas na paglalasing sa populasyon. Tayo ay matatanda na at alam nating walang prohibition na nagpagaling sa populasyon mula sa alkoholismo. Madalas nauuwi ito sa krimen, smuggling, kawalan ng batas at dumarami ang namamatay dahil sa produktong kaduda-duda ang kalidad. Gayunpaman, kahit may prohibition, bahagyang tumaas ang ethanol mula 1,910 hanggang unang bahagi ng dekada 30. Samantala, si Ford at ilang gumagawa ng sasakyan ay patuloy na namumuhunan sa paggawa ng mga makinang kayang gumamit ng ethanol, gasolina o kerosene. At ang kumpanya na Minneapolis Steel and Machinery. Noong 1900 nagsimula silang gumawa ng mga makinang pinapagana ng alkohol para sa mga traktora. Dahil tumaas ang demand sa kagamitang pang-agrikulturang pinapagana ng alkohol, matapos ang unang digmaang pandaigdig, nagsimula silang magsaliksik para sa mas epesyenteng makinang pinapagana ng alkohol. Kasabay ng pag-unlad ng makina at pagtaas ng compression ratio, naharap ang mga inhinyero sa seryosong problema ng detonasyon. Pumuputok ang pinaghalong fuel at hangin dahil sa compression bago pa umabot ang piston sa itaas na patay na punto at bago sindihan ng spark. Maiiwasan ito gamit ang fuel na mas mataas ang octane rating. Noong dekada 1900 at 10 iba't ibang ahensya, siyentipiko at inhinyero ang nagsagawa ng eksperimento sa halo ng alkohol at gasolina na nagpakita ng malaking potensyal ang alkohol. Sa General Motors, sina Charles Kettering at Thomas Midgley ang naghanap ng solusyon sa problemang ito. Napag-alaman ng dalawang ito na ang pagdagdag ng kaunting alkohol sa gasolina, mga 10% ay napapataas ng octane rating. Naglagay din ang Standard Oil ng alkohol sa gasolina noon para tumaas ang octane rating nito. Sa kaso ni Midgley at Kettering, lumitaw na hindi nila mapapatentahan ang paraan na ito. At noong 1921 sina Thomas at Charles ay unang natuklasan ng anti-detonation na epekto ng tetraethyl lead. Kahit natuklasan ito, masigasig pa rin si Kettering sa paggamit ng alkohol bilang panggatong. Gayunpaman, mas pinili ng ibang mga boss ang tetraethyl lead. Pinagtibay ito ng pag-aaral ng GM na nagsabing para tuluyang lumipat sa alkohol, kailangang gawing ethanol ang halos 46% ng lahat ng produktong pagkain na ginagawa. Narito ang ilang numero para sa inyo. Noong 1921 sa Estados Unidos, gumagawa ang industriya ng alkohol ng 100 milyong galon ng industrial na alkohol bawat taon. Pero para sa merkado ng gasolina, kailangang makagawa ng 8 at 3.10 bilyong galon. Ayon sa kalkulasyon, sapat ang bakanteng lupa para sa mais at tubo. Ngunit negatibo ang epekto ng pagtaas ng produksyon sa merkado ng pagkain. Itinanggi ng GM ang mga taon ng sarili nilang pananaliksik at iginiit na tingga lang ang solusyon sa detonation. Noong 1923 ang tatlong pinakamalalaking korporasyon sa Amerika, General Motors, DuPont at Standard Oil, ay lumikha ng isang pinagsamang kumpanya na tinawag na Ethyl Gasoline Corporation. Ibinenta ang produkto sa ilalim ng pangalang ethyl. Pinili ang pangalang ito ng partikular para hindi matakot ang mga tao sa salitang tingga. Kalaunan, nalaman na alam ng inventor ang panganib ng tingga at nagbabala sa kanyang mga boss. Para sa mga buhaya ng kapitalismo, pera ang mas mahalaga. Ang Ethyl Corporation ay palaging nagpapatupad ng patakaran ng matinding pagtanggi sa pagiging lason ng kanilang produkto. Sa mga sumunod na dekada, karamihan ng gasolina sa Estados Unidos at sa buong mundo ay naglalaman ng tetraethyl lead. Alam na ng publiko ang panganib ng tingga sa gasolina noong dekada 50 at noong 1965. Sinimula ng Amerikanong heopisiko na si Claire Cameron Patterson ang matinding laban para ipagbawal ang tetraethyl lead matapos niyang hindi sinasadyang madiskubre ang malawakang polusyon ng kapaligiran ng tingga. Matagal nang walang aksyon dahil sa malakas na lobby ng mga gumagawa ng gasolina. Noong dekada 70 lang, sila unti-unting tumigil sa paggamit ng tetraethyl lead at tuluyang inalis ito sa simula ng ika-21 siglo. Noong dekada 20 at 30 ng nakaraang siglo, madalas ibunyag ng mga taga-suporta ng alkohol ang mga lihim na ugnayan ng malalaking kumpanya gaya ng Standard Oil, IG Farben, DuPont at US Industrial Alcohol. Ngunit sa karamihan ng mga investigasyon ay natitigil.
noong taong 1933. Nanawagan ang American Petroleum Institute na bumuo ng mga espesyal na komite sa estado laban sa fuel na alkohol. Ayon sa memorandum, ang sapilitang halo ng alkohol at gasolina ay nakakasama sa industriya ng langis, sasakyan at kaban ng bayan dahil nababawasan ang konsumo ng langis. At ang tanging makikinabang ay ang mga tagagawa ng alak, mga kumpanya ng tren na magdadala ng alkohol at mga smuggler na magkakaroon ng panibagong pagkakataon para sa pandaraya. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, napilitan ng ilang estado tulad ng Estados Unidos na gumamit ng mga alternatibong fuel kahit tinutulan ito ng mga kumpanya ng langis. Habang lumalaki ang plano ng militar, lumitaw ang pangangailangan sa alkohol. At pagsapit ng taong 1942, umabot na sa 600 milyong galon kada taon ang produksyon ng industriya ng alkohol. Pagtapos ng digmaan, muli nang naging madaling mabili ang gasolina sa murang presyo. Nagkaroon muli ng pagtaas ng interes sa alternatibo noong 1973 taon na magsimula ang krisis sa fuel. Ang presyo ng isang barilas ng langis noon ay tumaas mula $3 at 89 na sentimo noong 1973 taon hanggang $21 at 59 na sentimo noong 1980. Sa mga mahihirap na taon na yon, maraming bansa ang mas bidigang pansin ng sektor ng biofuel. Ngunit ang pinakamatagumpay na malakiang planong enerhiya na nakatuon sa ethanol ay naisakatuparan sa Latin America ng Brazil. Mula noong 1976 ayon sa batas sa Brazil, ang gasolina ay hinahaluan ng 10 hanggang 25% ethanol. Noong 1979, ang kumpanyang gumagawa ng sasakyan na Fiat mula sa Italia ay naglabas sa kanilang mga pabrika sa Brazil ng unang komersyal na sasakyan, ang Fiat 100 at 47 na nilagyan ng 4 na silindrong makina na idinisenyo para gumamit ng 100% ethanol. Mula dekada 70 sa Estados Unidos, ilang kumpanya ng gasolina tulad ng Ashland, Chevron, Bacon at Texaco ay muling nagpakita ng interes sa ethanol bilang dagdag sa gasolina. Hanggang ngayon sa Estados Unidos at ibang bansa, hinihikayat ng mga pamahalaan ang pagdagdag ng ethanol sa gasolina at paggawa ng biodiesel. Sa kabanatang ito, talakayin natin ng kaunti ang mga katangian ng pagpapatakbo ng mga internal combustion engine gamit ang ethanol, ang mga kalamangan at kahinaan ng alkohol, pati na rin ang mga posibleng hinaharap ng panggatong na ito. Tulad ng alam ninyo, pumapasok sa mga silindro ng makina ang halo ng panggatong at hangin at dapat ay may tamang proporsyon ng hangin at panggatong sa halong ito. Kung para sa unleaded na gasolina ay 14.7 sa isa, para sa methanol ay 6.5 sa isa at para sa ethanol ay 9 sa isa. Ibig sabihin, mas kaunting oxygen ang kailangan ng alcohol kaysa gasolina para makapaglabas ng parehong enerhiya. Isa pa sa mga binabanggit na kalamangan ng alkohol ay ang pagiging environment friendly nito, pati na rin ang pagiging madali ng paglipat ng mga makina mula gasolina papuntang alkohol. Particular, kapag nagdagdag ka ng 10 hanggang 20% ng alkohol sa gasolina, hindi na kailangang baguhin ang mga setting ng makina. Ang langis sa makina na tumatakbo gamit ang alkohol ay tumatagal ng mas matagal at ang mismong makina ay hindi gaanong umiinit. Mura na ngayon ang alkohol at kayang makipagsabayan sa gasolina. At sa unang tingin, parang napakaganda ng sitwasyon. Pero tingnan naman natin ang mga negatibong aspeto. Ang mga alcohol, tulad ng karamihan sa mga gatong na mataas ang resistensya sa detonation, ay may mas mababang heat productivity. Ang 1 litro ng alcohol ay mas kaunti ang enerhiya na ibinibigay kaysa sa 1 litro ng gasolina kapag nasunog. Nababawasan ang epekto ng faktor na ito habang tumataas ang efficiency ng makina. Mahirap paandarin ng makina sa malamig na panahon kapag alcohol ang gamit na gatong at maaaring maghiwalay ang halo ng alcohol at gasolina kapag may moisture. Gayunpaman, ang mga pangunahing kakulangan ng alcohol bilang gasolina ay hindi nakatuon sa paggamit nito, kundi sa proseso ng paggawa nito. Ito ay medyo mura lamang hanggat ginagawa ito mula sa mga byproduct ng agrikultura. Kung magtanim ang mga magsasaka ng mga halaman para sa ethanol bilang pangunahing produkto, tiyak na tataas ang gasto sa produksyon. Tandaan din natin na hindi talaga eco-friendly ang makabagong agrikultura. Noong simula pa lang, malalawak na lupain na ang inilaan sa pagtatanim ng particular na halaman. Nilalagyan ito ng pataba at ginagamitan ng pestisidyo para maprotektahan ang ani laban sa peste. May mga makinang dumadaan sa bukirin na nagbubugan ng usok at alikabok mula sa preno at iba pa. Nagiging kakumpetensya ng produksyon ng pagkain ang pagtatanim ng plant-based biomass para sa industriya ng alkohol. Gaya ng sabi sa Clan Sopranos, bumili kayo ng lupa kasi hindi na gumagawa si Diyos ng lupa. Si Will Rogers ang nagsabi niyan.
Limitado ang supply ng matabang lupa sa mundo at maaring mabawasan dahil sa maling paggamit at iba pang salik. Gaano karaming alkohol na panggatong ang kailangan ng sangkatauhan? Suriin natin ang global na datos ng produksyon ng produktong petrolyo. Noong taong 2022, 1,340 milyong tonelada ng gasolina at 1,370 milyong tonelada ng diesel ang nagawa. Noong parehong taon, 81.5 milyong tonelada ng ethanol ang nagawa sa buong mundo. 55% ay sa Estados Unidos at 30% sa Brazil. Mag-focus lang tayo sa gasolina. 6% lang ng pandaigdigang konsumo ang saklaw ng industriya ng alkohol. Magtakda tayo ng mas realistiko na layunin. Halimbawa, gusto natin na sa bawat gasolinahan sa mundo ay may halong 20% ng alkohol at 80% ng gasolina. Sa plano natin, kailangan natin ng 268 milyong tonelada ng alkohol kada taon at ayon sa trend, patuloy pa itong tataas. At ito ay 3.2 beses na mas mataas kaysa sa kasalukuyang dami ng produksyon. Makikita sa talahanayang ito ang karaniwang dami ng ethanol mula sa iba't ibang hilaw na materyales. Para makuha ang kulang na 185 milyong toneladang alkohol para sa ating gawain, gagamitin natin ang pinakakapaki-pakinabang na pananim, mais. Ang karaniwang ani nito sa buong mundo ay 5,2 tonelada bawat hektarya, ibig sabihin 550 tonelada bawat kilometro kwadrado. Ayos! Kailangan lang nating taniman ang 1,100,000 at 57,000 kilometro kwadrado ng lupa. Mahirap intindihin ang malalaking numero kaya ikumpara na lang natin. Ang lawak na ito ay katumbas ng laki ng bansang Colombia o 2 beses ang laki ng Pransya. Kung kukunin ang karaniwang ani sa lahat ng pananim na 100 kilo mula sa 1 toneladang hilaw na materyal, kailangan nating bungkalin ang lupa na kasing laki ng India. Maaring maalala ng ilan na may methanol din. Oh, meron. At umabot ito sa 170 milyong tonelada bawat taon, karamihan ay satsina. Na yon, karamihan ay ginagawa sa chemical na synthesis at kakaunti na lang ang galing sa tuyo na pagdistila ng kahoy. Sa totoo lang, dahil nabanggit na rin natin ang methanol, ito ay isang mahusay na panggatong para sa iba't ibang uri ng sasakyang pangkarera at matagal na rin itong ginagamit. Gaya nga nabanggit ko, mas konting hangin ang kailangan para masunog ito. At ang compression ratio ng makinang gumagamit ng methanol ay umaabot sa 15 hanggang 16 sa isa, kaya mas mataas ang lakas. Gaya ng nakikita ninyo, hindi madaling palitan ng gasolina ng alkohol. May ilang bansa na may iba-ibang antas ng tagumpay dito. Sa Estados Unidos, ginagamit ang E85 at E10 na halo ng ethanol at gasolina. Paalala lang, dito nakatuon ang humigit kumulang 55% ng pandaigdigang produksyon ng ethanol. Ang Brazil ay naglalagay ng 22 hanggang 25% ng ethanol sa gasolina. Available ang mga mataas ang ethanol na uri tulad ng E85 at E100. 55 и Е100. Sa Ukraine mula noong 2013 taon, itinatag sa batas ang 5% ethanol sa gasolina mula 2013 at 7% mula 2014. At sa mga gasolinahan, malawakang ibinebenta ang gasolina na may bioethanol na mula 30% hanggang 37% ang laman. Sa Venezuela, Thailandia, India, Argentina, Colombia, Canada, Australia, Indonesia, Pilipinas at iba pang bansa, ang gasolina ay may 5% hanggang 15% ethanol. Pansinin ninyo, karamihan sa mga nabanggit na bansa ay pangunahing tagagawa ng produktong agrikultural at mga byproduct nito. Upang hindi lang basta mabulok ng walang silbi ang lahat ng natitirang biyaya sa compost pile, ginagawa itong alcohol. Tulad ng makikita ninyo, lahat sa mundong ito ay sumusunod sa lohikal na mga batas. Ang nananalo ay ang mura at madaling makuhang yaman. Noong dekada 1860, ang pagdating ng murang kerosin ang nagligtas sa mga balyena mula sa tuluyang pagkalipol. At sa panahon nating ngayon, ang gasolina at iba pang produkto ng industriya ng langis ay abot kaya at medyo mura. Mga kaibigan, sa video na ito, tinalakay natin ang kasaysayan ng laban ng alkohol at gasolina, pero sa pinakaibabaw lang. Halimbawa, iniwan ko ang link ng artikulo tungkol sa kasaysayan ng alkohol na panggatong kung saan ako kumuha ng material. Napaka-interesante at maraming aspeto ang paksa at wala akong balak na kampihan ang alinmang panig dito. Para sa akin, ang katotohanan ng gasolina ang nilalagay ko sa aking motorsiklo ay isang bagay na
na tinatanggap ko na lang. Sa kontekstong kultural at politikal, ang mga alternatibong panggatong, lalo na ang alkohol, ay nagkaroon noon at mayroon pa ring simboliko at estratehikong kahalagahang politikal. Pareho sa mga taga-suporta at sa mga tumututol na lumalampas ng malayo sa simpleng pagpapalit ng isang produkto ng iba pa. Tinuturing ng mga tumututol ang ethyl alcohol bilang isang paraan ng panloloob sa mga nagbabayad ng buwis para payamanin ang mga magsasaka, bilang pag-convert ng pagkain para sa mahihirap tungo sa panggatong para sa mayayaman, bilang pagpapalala ng mga problema sa pagguho ng lupa at bilang isang hindi gaanong kapakipakinabang na alternatibo. Naniniwala ang mga taga-suporta ng alkohol na panggatong na kaya nitong baguhin ang agrikultura, bawasan ang polusyon sa lungsod at limitahan ang kapangyarihan ng industriya ng langis. At pati na rin ang makataong pangarap na ang sangkatauhan ay maaaring mabuhay gamit ang kita mula sa araw at hindi mula sa fossil fuel. Sa konteksto ng ating panahon, ang 10% ng alcohol sa gasolina ay hindi talaga nakalulutas ng mga problemang pangkalikasan. Kung mas kapaki-pakinabang ang pagdagdag ng alcohol o ibang additives sa mga industrialista, ayon ang gagawin nila. Ang langis ay abot pa sa atin ng mga 50 hanggang 70 taon at pagkatapos ay makakaisip din sila ng paraan. Sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Sana naging interesante ang kwentong ito at hindi nasayang ang oras ninyo. Kung totoo ito, huwag kalimutang mag-like, ibahagi ang kwento sa mga kaibigan at mag-subscribe sa channel kung hindi pa nagagawa. Maaari ninyong ilagay sa komento ang inyong opinyon tungkol sa kompetisyon ng gasolina at alkohol. Nagpapasalamat ako sa mga YouTube sponsor at nagbigay ng minsan ng donasyon na sumusuporta sa aking layunin. Kasama ninyo ang channel na Crash Moto. Hanggang sa muli nating pagkikita.